Matamisan at pasarapan ng dessert sa Noche Buena. Ang pambato raw ng mga tiga Sampaloc, Maynila won't let you down. Maaga pa nga lang, blockbuster na ang pila sa tindahang ito. Magkanda leche-leche na. Matikman lang ang trending na leche flan ni Realiza. Ang bestseller, classic na leche flan. Dito, sa 4 na palapag na gusaling ito, ginagawa ni Realiza ang kanilang mga tindang leche flan. Ito po yung namin, paggawaan po namin, yan, sarili na po namin yan. Sa ground floor, daan-daang mga lyanera ang makikita. Hinugasan namin ang mga lanyera namin. Pagkatapos, ilalabas nila para papatutuyuin. Ito po aming mga budiga, mga ingredients po ng leche flan, dito po nakalagay. Sa 4th floor, dito yung paggawaan ng leche flan. Sa isang araw po, nakakaubos pa kami na halos 1,000 pieces. Habang ang gamit naman nilang itlog, nakahiwalay na ang pula sa puti. Mabasuplayo na talaga ako kasi pagka magbabasag ka pa, dagdag trabaho. Balde-baldeng leche flan mixture ang matyaga ritong hinahalo. At saka ito tinimplahan ng evaporated at condensed milk. Ang mixture, sinala. Tinakpan ng plastic at isinalang sa isa sa 14 nilang dambuhalang oven steamers. 300 po ang laman nito. Sa loob ng 45 minutes, walang tigil itong inililipat-lipat ng pwesto. Kasi pag in-steady mo yan, hindi pa magandang luto. Finish na to. Ito, luto na to siya. 60 pesos ang benta kada tub. Creamy, tapos hindi siya masyadong matamis. Maliban sa kanilang classic leche flan, patok din daw ang kanilang mga leche flan with a twist. May Graham de leche at ube flan. Gaano kayo madalas bumili rito, ma'am? Always po, kasi masasarap po lahat ng mga paninda dito. Ang dami po naming reseller. Minsan mayroon po kami galing probinsya, may galing Batangas, Antipolo, Tanay, Pampanga, Laguna. Taong 2016, nung pasukin daw nila ang negosyong ito. Nangutang muna kami ng puhunan, worth 30,000. Kung ang leche flan matamis, ang naging buhay nila sa bangketa, naging mapait. Sa bangkita talaga kami nagluluto. 50 piraso na naubos namin, pero pinagtyagaan po namin yon. Ang hirap po kasi nandun yung clearing, hulihin ka, tapos minsan isasakay pa sa truck yung mga gamit mo. Mahirap talaga ang maging mahirap. Pero pag walang tiyaga, walang nilaga. Pag tiyaga namin, lumago ng lumago, hanggat umabot po ng 1,000 adi po. Nag-iipon kami para makakuha kami ng sarili naming pwesto. Hanggang taong 2020, naipundar ng mag-asawa ang pwestong ito sa Espanya. Kung dati, masaya na silang makabenta ng 50 pieces ng leche flan bago mag-uwian. Ngayon, sa taas ng demand, daan-daan na ang leche flan na ginagawa nila kada oras. Masaya na kami noon pag kumikita kami ng 10,000 isang buwan. Ngayon po, kaya ko po kitain ng 6 digit po sa isang buwan. May bahay na kami, sariling sasakyan. Dati nga, field trip, hindi masama ng mga anak ko kasi wala kaming panggastos. Ngayon, every year, nasa ibang bansa po kami, namamasyal po. Pero ang higit na ipinagpapasalamat ni Realiza nang dahil sa leche flan, nadugtungan daw ang buhay ng kanyang mister na si Bobby, na nitong 2020 na-diagnose ng lung cancer. Kahit ibalik na lang kami sa bangkita, basta ano lang, gumaling lang siya. Pero, grabe, alakas namin kay Lord, pinagaling na siya. Nung hindi pa kami naglilichi plan, talaga nagkalitsi-litsi na talaga ang buhay namin. Ngayon, kung dahil sa litchi plan, hindi kami giginhawa. Ngayong magsisimula na ang simbang gabi, nagki-crave na rin ba kayo ng puto bumbong? Dito sa Malibay, Pasay, ang kanilang puto bumbong mas pinasarap hindi lang ng muscovado sugar at keso, pati na ng bloke-blokeng leche flan. Ito ang paandar na cheesy de leche ni Jen. Lalagyan po natin ng nyog yung mga bongbongan para po hindi dumikit yung galapong. Pagka umusok na po siya dito, seconds lang po siya, pwede na po siyang itaktak. Ito na po yung finish natin na puto bongbong. Gagawin po natin, lalagyan na po natin margarine, muscovado sugar. So, lalagyan na po natin siya ng cheese. Sunod na po yung leche flan.
habang ang gamit niya namang leche flan, hinahango ng kanyang kaibigan. Nasa kakasigurado po kami na quality yung leche plan namin kasi sinecheck po namin araw-araw po bago po yung leche plan na nilalabas namin. Ang cheesy de leche, 100 pesos kada 7 piraso. Sakto lang tamis, di nakakain. Ang puto bumbong recipe ni Jen, minana pa raw niya sa kanyang dating amo. The age of 7, tumutulong po ako sa may-ari ng bahay namin. Siya po talaga yung pinaka nagtitinda ng puto bumbong. Ang paglagay ng bloke-blokeng leche flan sa puto bumbong, inspired daw ng isang recipe na nakita ni Jen online. Nang nilabas namin siya first day pa lang, almost sold out agad. Pagka ganito pong bare months, ang kinikita po namin is more or less 5 to 10K a day. Malaki raw ang pasasalamat ni Jen sa kanyang negosyo. Lalo't ito rin daw ang dahilan kung bakit tumamis ang kanyang love life. Oy! Doon po nagsimula yung love story namin sa paggawa po ng puto bumbong. Si Jen, katuwang ngayon sa negosyo, ang kinakasama niyang si Kalik. Nagtulungan po kami dalawa na para umangat po yung business niya po. Ang pagluluto ng leche flan nagsimula raw nung panahon ng mga Kastila. Sa panahon pa lang ng Espanyol, ng pananakop sa atin, ay nag-exist na itong leche plan na ito. Isinapilipino natin yung tinatawag na leche plan na unang ipinakilala sa atin. Dinagdag na rin natin yung paglalagay ng daya para magkaroon ng additional flavor, no? Pati yung paghuhulma doon sa sa llanera na yon, that's ours. Ang mga Espanyol, may isa pang version ng panghimagas na maihahalin tulad sa leche flan. Pero wala itong halong gatas. At ang tawag nila rito, tocino de cielo. Literally, ang ibig sabihin nito, bacon from heaven or lard from heaven. It's a similar pag nag-cut ka ng karne ng baboy. Ito raw ang nakahiligang kainin ng Filipino-Spanish na si Chef Mikey nung tumira siya sa Spain. During Christmas, kumakain kami ng tocino del cielo o ma-order kami sa mga restaurant. Pero parang as the time went by, hindi na siya naging uso kasi medyo mahirap gawin. Kaya ngayong dito na ulit siya nakabase sa Silang sa Cavite, tuwing namimiss raw niya ang Spain, isa ito sa mga niluluto niya, lalo na tuwing holidays. Una muna niyang hinanda ang arnibal. Yung lime, ginagamit siya para lang medyo fresh yung mouthfeel nung syrup natin. Para pag kinain natin, hindi siya sobrang tamis. Sunod niyang hinalo ang tocino de cielo mixture. Lalagyan ko lang ng butter. That will make it creamy kasi wala nga siyang milk na added, di ba? Tapos lalagyan natin ng konting almond extract. Bago ibuhos ang mixture sa molde na may arnibal, sinigurado niya munang malamig na ito. Kapag masyadong mabilis nating inad yung mainit na sugar syrup, nalalaga yung itlog, tapos hindi siya magiging smooth. As you can see, nilagyan ko siya ng parang cloth. The purpose is para kapag habang nagsisteam siya, hindi tutulo yung tubig doon sa loob ng mga tocino natin. Para siyang leche flan po na maliit lang. At para mas dumami raw ang makakakilala sa paborito niyang dessert, tuwing weekend, nagluluto at nagbebenta siya nito. 12 pieces, nabebenta siya for 500 pesos. Ang leche flan ay dapat kainin lamang sa tamang dami dahil ito ay mataas sa asukal. Hindi dapat kumonsumo ng higit sa 6 na servings sa isang araw. Sa dami ng mga handa tuwing Noche Buena, to finish it strong, ang simpleng leche flan, hinding-hindi pwedeng makalimutan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.